Araw-araw, bago pa man tuluyang sumikat ang araw sa Balintawak Market, naroon na ang isang maliit na pwesto na pinipilahan. Ito ang pwesto ni Aling Nena, ang tahimik na biyuda na nagbebenta ng dambuhalang hito. Napakasarap ng hito niya, kaya't kahit pulis ay napapabili. Pero isang araw, habang kinukuha ng pulis ang order niya, may nakita siyang kakaiba sa ilalim ng tubig, mga buto ng tao. Mula noon, hindi na naging tunay na malinis ang merkado, at ang ilog ay patuloy na gumagalaw sa dilim ng gabi. Bawat madaling araw, bago pa man tuluyang sumikat ang araw sa Balintawak, gising na ang palengke na parang isang nilalang na hindi natutulog. Ang mga dilaw na bumbilya ay nakabitin ng mababa, nagbibigay ng malabong liwanag sa sahig na laging basa ng tubig ng isda at pinagbalatan ng gulay. Ang amoy ng lupa, dugo ng manok, at usok ng kape ay naghahalo-halo, bumubuo ng isang kakaibang aroma na tanging nauunawaan lamang ng mga nabubuhay sa palengke. Sa gitna ng daan-daang nagkukumpulang pwesto, may isang sulok na laging mas maraming tao kaysa sa iba. Simple lang ang pwesto, isang lumang mesa na gawa sa kahoy, isang kupas na asul na lona, at isang malaking palanggana na puno ng maruming tubig. Ngunit sa loob ng palanggana na iyon matatagpuan ang kakaibang pinagmulan. Ang mga hito ni Aling Nena. Napakalaki ng kanilang sukat. Mataba ang kanilang katawan, at halos kasukat na ng braso ng isang adulto ang haba. Ang kanilang balat ay itim na makintab na parang pinahira ng langis. Kapag gumagalaw, lumilikha ang tubig sa palanggana ng malakas na alon. Tila may isang bagay na napakabigat para ituring na ordinaryong isda. Mahaba at matigas ang kanilang bigote. Maliit ang kanilang mga mata ngunit matalim na nagiging sanhi ng pagkakaramdam ng hindi komportable ng sinumang titingin ng matagal. Si Aling Nena mismo ay halos laging tahimik. Isang biyuda, sabi ng mga tao. Mahirap hulaan ang kanyang edad, bata pa ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay napakatahimik para sa isang babaeng kasing edad niya. Bihira siyang umiti, bihira makipag-usap, sumasagot lamang siya kung kinakailangan. Mabilis ang kanyang kamay sa pagtimbang ng isda. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. Nakapagtataka, gustong-gusto siya ng mga mamimili. Kakaiba ang hito ni Aling Nena, sabi nila. Kapag prinito, hindi amoy lupa, mataba ang laman, matamis, at gustong-gusto ng mga bata. Ang mga karinderya ng Pasel Lele sa paligid ng palengke ay nagsimulang umasa sa kanya. Ang ilan ay handang pumila ng maaga pa bago sumikat ang araw upang matiyak na makakakuha sila ng supply. Mayroong sumubok bumili sa ibang nagtitinda, ngunit laging bumabalik. Ang ibang hito ay walang lasa pagkatapos masanay sa paninda ni Aling Nena. Nagsimulang lumaki ang inggit. Ang ibang nagtitinda ng isda ay nagbubulungan habang tinitignan ang kanyang pwesto mula sa malayo. Napansin nila ang maliliit na bagay na hindi maipaliwanag. Hindi kailanman dumating si Aling Nena na may truck ng supplier. Hindi kailanman nakita na nagbababa ng sako ng patuka. Kahit sa panahon ng taghirap, kung kailan tumataas ang presyo ng isda at mahirap makahanap ng supply, puno pa rin ang palanggana ni Aling Nena. Laging magkapareho ang sukat, laging sariwa. Saan ba siya nag-aalaga? Hindi naman nakikita ang kanyang fish pond o baka gumagamit siya ng gamot? Ang mga tanong na iyon ay umikot ng walang sagot. Ang mas kakaiba, laging nauuna si Aling Nena at huling umuwi. Kapag nagsisimula ng magligpit ang ibang nagtitinda, nakaupo pa rin siya sa kanyang bangko, naghihintay ng huling mamimili. Kapag halos walang laman ang palanggana, hindi siya mukhang nag-aalala tulad ng ibang nagtitinda. Tila alam niya na bukas ng umaga, puno na naman ang palanggana. Mayroong sumubok sumilip. Mayroong sumunod sa kanyang kariton mula sa malayo. Ngunit laging pumipili si Aling Nena ng maliliit at madilim na daan, dumadaan sa masikip na eskinita sa likod ng palengke patungo sa ilog. Pagkatapos noon, bigla na lang siyang naglalaho. Sa ilang mga umaga, kapag ang palengke ay kalahating tulog pa, ang mga hito sa palanggana ni Aling Nena ay gumagalaw ng hindi normal. Nagbabanggaan sila, sinasalpak ang dingding ng palanggana gamit ang kanilang malalaking buntot, lumilikha ng malakas na tunog na nagpapagulat sa mga mamimili. Tinatapik lamang ni Aling Nena ang palanggana ng dahan-dahan, tila pinapakalma ang isang bagay na buhay at nakakaunawa ng haplos. Tahimik, bulong niya minsan, halos hindi marinig. Ilang mamimili ang sumumpa na nakita nila ang isang bagay sa ilalim ng palanggana, isang madilim na anino na mas malaki kaysa sa anumang hito.
Ngunit kapag yumuyuko sila upang mas makita ng malinaw, gumagalaw lamang ang tubig at nakatayo na si Aling Nena sa harapan nila, tinatakpan ang kanilang paningin ng kanyang katawan. Alin ang pipiliin mo? Tanong niya nang walang emosyon. Walang nangahas na magtanong pa. Araw-araw, lalong naging umaasa ang palengke sa kanya. Ang ibang pwesto ay maaaring magpalit ng may-ari, maaaring tumaas o bumaba ang presyo. Ngunit si Aling Nena at ang kanyang dambuhalang hito ay laging naroon. Tila ang pwesto ay hindi bahagi ng palengke, kundi isang bagay na mas luma, mas madilim, isang bagay na matagal nang naghihintay, at sa wakas ay nakahanap ng tamang lugar upang lumago. At nang hindi nalalaman ng sinuman, sa umagang iyon, ang Balintawak Market ay hindi lamang nagbebenta ng isda, ito ay nagpapakain ng isang bagay na mas gutom kaysa sa tiyan lamang ng tao. Hindi kailanman naging bahagi si Aling Nena ng mga usapan sa palengke. Bihira siyang banggitin sa mga biruan sa umaga o mga tsismis sa tanghali, maliban kung ang usapan ay tungkol sa dambuhalang hito o sa pagiging sikat ng kanyang pwesto sa silangang sulok ng palengke. Alam ng mga tao na siya ay isang biyuda. Ngunit walang nakakaalam kung kailan o saan siya nagmula. Bigla na lang siyang lumitaw 3 taon na ang nakalipas, umupa ng isang maliit na bahay malapit sa ilog, at nagbukas ng pwesto nang walang masyadong salita. Tila ang Balintawak ay isang pansamantalang lugar lamang na sadyang tumanggap sa kanyang presensya. Sinubukan ng ilang residente na hukayin ang kanyang kwento. Minsan tinanong siya ng kapitan tungkol sa kanyang pamilya, isang formalidad lamang para sa pagpapatala. Sumagot si Aling Nena ng maikli, halos walang emosyon, na siya ay nag-iisa. Matagal nang namatay ang kanyang mga magulang at wala siyang mga kapatid. Tungkol sa kanyang asawa, sinabi lamang niya na wala na siya. Namatay sa aksidente, walang karugtong na kwento, walang luha, walang nakadisplay na litrato, walang pangalan na maaaring isulat. Ang nagsimulang maging dahilan ng pagdududa ng mga tao ay hindi ang kanyang katahimikan, kundi ang kawalan ng laman sa kanyang kwento. Walang sinumang residente ang nakakita ng libingan ng kanyang asawa. Walang tahlilan, walang haul, walang kwento tungkol sa proseso ng libing. Kapag may nagtanong pa, yumuko lamang si Aling Nena at binago ang paksa. Tila ang tanong na iyon ay humipo sa isang bagay na mas mabuting manatiling nakabaon. Nakira siya sa isang simpleng bahay kubo. Makaluma ang mga dingding, makitid ang bakuran, walang halaman, walang nakasampay na makukulay na damit. Halos laging nakasara ang pinto ng kanyang bahay, at bihira ang mga bintana. May alam ang mga batang naglalaro sa paligid ng ilog, bawal silang lumapit sa bahay na iyon. Hindi dahil direkta silang pinagbawalan ni Aling Nena, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging hindi komportable, na parang may nagmamasid mula sa likod ng dingding. Bawat hapon, kapag nagsisimula ng lumungkot ang palengke, at umuwi ang ibang nagtitinda, habang nagbibiruan o nagrereklamo tungkol sa kanilang paninda, mas lalong nagiging focus si Aling Nena. Nililinis niya ang kanyang pwesto ng maingat, binubuhusan ng tubig ang sahig ng paulit-ulit hanggang sa halos mawala ang amoy ng lansa. Dahan-dahan niyang hinihila ang kanyang kariton. Mahina ang pag-init ng mga gulong patungo sa iisang direksyon bawat araw, ang makitid na daan sa likod ng palengke na patungo sa isang maliit na ilog na madumi ang tubig. Bihira na ang dumadalaw sa ilog na yon. Maitim na kayumanggi ang tubig. Mabagal ang agos. Ang mga gilid nito ay puno ng ligaw na damo at basura na hindi kailanman tunay na nalilinis. Tinawag ito ng mga residente na patay na ilog dahil wala nang maliliit na isda na dati lumalabas doon. Ngunit laging patungo si Aling Nena doon, humihinto sa parehong lugar, at pagkatapos ay naglalaho sa likod ng mga puno. Minsan, isang nagtitinda ng gulay ang sumunod sa kanya mula sa malayo, puno ng pagtataka. Nakita niyang matagal na nakatayo si Aling Nena sa gilid ng ilog, tahimik na nakatingin sa tubig. Wala siyang ginagawa, hindi naghuhugas, hindi kumukuha ng tubig, nakatayo lamang na parang nakikinig sa isang bagay na hindi naririnig ng iba. Pagkatapos ng ilang minuto, hinila niya muli ang kanyang kariton at pumasok sa daanan patungo sa kanyang bahay. Nagsimulang maging kakaiba ang maliliit na bagay. Sa ilang mga gabi, naririnig ng mga residenteng malapit sa ilog ang tunog ng malakas na paglangoy ng tubig, tulad ng isang malaking bagay na gumagalaw dito. Minsan ay may naririnig ding tunog ng pagkiskisan, tulad ng isang matigas na bagay na hinihila sa basang lupa. Kapag tiningnan, walang sinuman. Tahimik lamang ang ilog, nagtatago ng sarili nitong mga lihim.
Sa palengke, si Aling Nena ay nanatiling gaya ng dati, tahimik, mabilis, halos walang ekspresyon. Ngunit kung titingnan ng mas malapitan, madalas na walang laman ang kanyang mga mata kapag nakatulala, tila ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Minsan, isang umaga, binati siya ng isang mamimili ng may kabaitan, ngunit hindi kaagad sumagot si Aling Nena. Kinailangan ng ilang segundo bago siya natauhan at bumalik sa mundo sa harapan niya. Tila may isang nakaraang patuloy na humihila sa kanya, pabalik sa isang bagay na hindi kailanman tunay na natapos, isang bagay na hindi niya isinalaysay, hindi niya nilibing ng maayos, at hindi kailanman umalis. At bawat hapon, kapag ang kariton ay gumagalaw patungo sa ilog, tila hindi lamang ang paninda ang kanyang inuuwi, kundi pati na rin ang mga alaala na ayaw lumubog kasama ng agos. Hindi nangyari ang pagbabago sa ilog sa isang gabi. Sa simula, isang mahinang amoy lamang ang lumilitaw paminsan-minsan kapag malakas ang ulan at umaapaw ang tubig sa gilid ng daan. Ang amoy na iyon ay hindi tulad ng ordinaryong bangkay ng hayop, kundi isang halo ng lansa at bulok na nakakasakit sa ilong. Tila isang bagay na matagal nang nakalubog ay biglang nahalo at lumutang sa ibabaw. Tinatakpan ng mga residente ang kanilang ilong, nagrereklamo sandali, at pagkatapos ay kinakalimutan na ito. Marumi talaga ang ilog, naisip nila. Ngunit, hindi kailanman tuluyang nawala ang amoy na iyon. Linggo-linggo, lalong lumakas ang amoy. Kahit sa tag-araw, kapag bumaba ang tubig at halos tumigil ang agos, nanatili ang amoy sa hangin. Lalo na bago maghapon. Ang mga ina na dati naglalaba sa gilid ng ilog ay nagsimulang umiwas. Ang mga damit na isinasampay malapit doon ay sumisipsip ng hindi kaaya-ayang amoy, kaya't nagagalit sila at sinisisi ang basurang galing sa itaas. Ang pinaka-nakakagulo ay ang pagbabago sa loob ng tubig. Ang maliliit na isda na dating nakikita pang lumalangoy sa gilid ng ilog ay isa-isang nawala. Wala nang mabilis na galaw na sumasalamin sa ibabaw. Wala nang mga batang walang magawa na nagtatapon ng mumo ng tinapay. Ang natitira na lamang ay madilim na anino sa ilalim ng ilog. Mabagal ngunit mabigat ang galaw. Malalaking itim na hito, mas malaki kaysa sa dapat na mabuhay sa ganoong kaliit na ilog. Agresibo ang mga hitong iyon. Ilang residente na sumubok manghuli ng isda gamit ang lambat ay nagsabing hinila ang kanilang lambat pababa ng malakas. Halos kumalas sa kanilang hawak. May mga marka ng kagat sa lambat. Magaspang na punit na hindi normal. Isang lalaking may sapat na gulang ang halos nahulog nang biglang hilahin ang kanyang paa mula sa ilalim ng tubig. Mayroong umikot sa kanyang bukong-bukong bago ito bumitiw. Ang balita na iyon ay nagpabawal sa mga bata na lumapit sa ilog. Ngunit huli na ang pagbabawal para sa isang na taong gulang na batang lalaki na naglalaro ng bato kasama ang kanyang mga kaibigan ng hapong iyon. Napakalapit niya sa tubig nang biglang gumulo ang ibabaw ng ilog. Isang malaking bagay ang mabilis na gumalaw, lumikha ng isang maliit na buhawi. Sumigaw ang bata nang pakiramdam niya'y hinila ang kanyang paa. Tumakbo ang kanyang mga kaibigan upang tawagin ang mga adulto. At nang bumalik sila, nakahandusay na ang bata sa lupa. Nanginginig ang kanyang katawan. Puno ang kanyang bukong-bukong ng mga itim na pasa na parang marka ng pagkabalot. Nakaligtas siya. Ngunit mula ng araw na iyon, wala nang tawa ng mga bata sa gilid ng ilog. Sa gabi, ang ilog ay naging isang lugar na talagang iniiwasan. Ang mga residenteng malapit sa ilog ay nagsimulang isara ang kanilang mga bintana ng mas maaga. Mula sa loob ng kanilang mga bahay, naririnig nila ang mga hindi normal na tunog ng tubig, malakas na paglangoy, tulad ng isang malaking katawan na bumabaligtad sa putik. Minsan ay naririnig din ang tunog ng matitigas na bagay na nagbabanggaan, na sinusundan ng nakapipigilang katahimikan. At sa gitna ng lahat ng ito, madalas na nakikita si Aling Nena doon. Nakita siya ng ilang tao na nakatayo sa gilid ng ilog sa gabi, mag-isa, na iniilawan ng malabong liwanag ng buwan. Wala siyang dalang flashlight, wala siyang dalang anuman. Nakatayo lamang siya ng tahimik, nakatingin sa madilim na tubig. Minsan ay lumuluhod siya, hinahawakan ang ibabaw ng ilog gamit ang dulo ng kanyang daliri, at pagkatapos ay dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay. Isang residente ang sumumpa na nakita niyang mahina ang boses na nakikipag-usap si Aling Nena sa tubig. Hindi ito pakikipag-usap tulad ng pagtawag sa isang tao, kundi tulad ng pagpapakalma sa isang bagay na balisa. Napakahina ng kanyang boses upang marinig ng malinaw, ngunit ang galaw ng kanyang labi ay totoo.
Pagkatapos noon, gumalaw ang tubig sa kanyang harapan at isang malaking anino ang lumapit bago ito tuluyang lumubog muli sa kadiliman. Lalong lumakas ang amoy ng bulok sa tuwing nandoon si Aling Nena. Isang gabi, pagkatapos ng malakas na ulan, umapaw ang tubig ng ilog at may dinala sa ibabaw. Kinabukasan, nakita ng mga residente ang mga labi ng damit na nakasabit sa mga damo sa gilid ng ilog. Walang katawan, mga punit na tela lamang at amoy lansa na nakakapagdulot ng pagduwal. Nang i-report na wala ang tela bago maghapon. Tila nahila pabalik ng agos na halos hindi gumagalaw. Nagtitinda pa rin si Aling Nena gaya ng dati kinabukasan. Mukha siyang mas kalmado kaysa dati. Mas malaki ang kanyang mga hito, mas mabangis kapag inilagay sa palanggana. Nang magkomento ang isang mamimili tungkol sa lumalalang amoy ng ilog, tumango lang ng bahagya si Aling Nena. Walang laman ang kanyang mga mata sandali bago muling bumalik sa pagtimbang ng isda. Tila alam niya ng eksakto kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Tila ang ilog ay hindi lamang agos ng tubig para sa kanya, kundi isang imbakan. Isang lugar kung saan pinapakain ng isang bagay, lumalaki, at pinananatiling hindi kailanman tuluyang aalis. Ang pagkawala ng mga tao sa simula ay halos hindi napansin. Ang palengke ay isang lugar kung saan lumalabas at pumapasok ang mga tao nang walang bakas, at ang mga nakatira sa gilid nito ay sanay na sa pagdating at paglalaho ng walang nagtatanong. Mga pulubi na natutulog sa mga pasilyo, mga iligal na parking boy na nagpapalipat-lipat, mga dayuhan na walang na kumukuha ng mga tira-tirang kita. Hindi sila mga pangalan sa libro ng administrasyon. Sila ay mga anino lamang na lumilipas. Ngunit dahan-dahang dumami ang bilang. Isang matandang pulubi na dati nakaupo malapit sa silangang pinto ng palengke ay hindi na nakita mula ng isang umaga. Akala ng mga tao ay lumipat siya ng lugar. Isang linggo pagkatapos, ang parking boy na kilala sa pagiging agresibo ay hindi rin lumitaw. Pagkatapos, isang babaeng mambabasura na madalas na nangangalakal sa palengke ay naglaho na lamang. Walang nagulat, walang naghanap. Patuloy na umikot ang palengke gaya ng dati, hanggang sa napansin ito ng isang social volunteer. Hindi gaanong kilala ang kanyang pangalan, isang dalagang regular na nagbabahagi ng nakabalot na kanin sa hapon. Kabisado niya ang mga mukha ng mga dumarating, kabisado ang kanilang boses at ugali. Kapag hindi lumitaw ang isa o dalawa, isinusulat niya ito sa kanyang cellphone upang tiyakin lamang kung maayos sila. Sa simula, akala niya ay nagkataon lamang, ngunit habang tumatagal, lalong humahaba ang kanyang listahan. Ang nagpatindig ng balahibo sa kanya ay ang lumalabas na pattern. Bawat taong nawawala ay huling nakita sa paligid ng Balintawak Market. Hindi lang iyon, ang ilan sa kanila ay nakitang nakikipag-usap kay Aling Nena. Hindi mahabang pag-uusap, mga simpleng pag-uusap lang, pag-aalok ng tira-tirang isda, pagbibigay ng maliit na pera, o pagtatanong lamang kung nakakain na sila. Kilala si Aling Nena na medyo palakaibigan sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, mas palakaibigan kaysa sa ordinaryong mamimili. Naalala ng volunteer ng malinaw ang isang pangyayari. Isang kabataang pulubi, madilim ang mukha at payat ang katawan, ang nakaupo malapit sa pwesto ni Aling Nena isang hapon. Binigyan siya ni Aling Nena ng isang itim na plastic bag at sinabi sa kanyang bumalik kinabukasan. Ngumiti ng malapad ang pulubi, tumango ng paulit-ulit. Kinabukasan, hindi na siya kailanman lumitaw. Nagsimulang magtanong ang volunteer sa ibang nagtitinda. Naalala ng ilan ang mga katulad na bagay. Madalas na nagbabahagi ng pagkain si Aling Nena sa mga walang-wala. Minsan ay nagbibigay ng hilaw na isda, minsan ay sinasabi lamang sa kanilang maghintay sa likod ng palengke. Lahat ay mukhang simpleng kabaitan hanggang sa hindi na makita ang mga taong iyon. Nang subukan ng volunteer na mag-ulat sa barangay, ang nakuha lamang niya ay walang laman na tango. Walang pagkakakilanlan, walang ulat ng pamilya, walang ebidensya. Madalas talagang lumipat ang mga ganyang tao, sabi nila. Huwag kang mag-isip ng masama. Ngunit hindi kayang baliwalain ng volunteer ang kanyang hinala. Nagsimula siyang obserbahan ang palengke ng mas matagal, nakaupo sa isang maliit na bangko, nagpapanggap na abala sa kanyang cellphone, isinusulat kung sino ang dumarating at umaalis. Nakita niyang nakikipag-usap si Aling Nena sa isang estranghero isang hapon. Mukhang pagod ang lalaki, may dalang kupas na bag sandali silang nag-usap. Itinuro ni Aling Nena ang direksyon ng ilog. Tumango ang lalaki. Nang gabing iyon, hindi na siya nakita.
Ang pinaka-nakakagulo ay ang ekspresyon ni Aling Nena pagkatapos noon. Hindi ekspresyon ng isang nalulungkot o nag-aalala. Ang kanyang mukha ay mukhang mas magaang, tila isang maliit na pasanin ang nabitawan. Ang kanyang mga hito kinabukasan ay mukhang mas malaki, mas agresibo. Ang tubig sa kanyang palanggana ay mas madilim kaysa sa karaniwan. Nagsimulang bangungutin ang volunteer. Napanaginipan niyang nakita niya ang mga pamilyar na mukha na lumulubog sa kayumangging tubig. Bukas ang kanilang mga mata, dahan-dahang nabubulok ang kanilang mga katawan. Sa panaginip na yon, malalaking hito ang gumagalaw sa paligid nila, at sa ibabaw ay nakatayo ang isang babae na walang ekspresyon ang mukha. Sa totoong buhay, lalong bumaho ang gilid ng ilog. Isang umaga, naglakas loob ang volunteer na lumapit kay Aling Nena. Magalang siyang nagtanong, nagpapanggap na nag-aalala, kung alam ni Aling Nena kung saan nagpunta ang mga taong dati dumarating sa palengke. Sandaling huminto si Aling Nena sa pagtimbang ng isda. Tiningnan niya ang volunteer ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Madilim at tahimik ang kanyang mga mata. Nasa mas mabuting lugar na sila, mahina niyang sabi. Ang pangungusap na iyon ay parang isang panalangin o isang pagtatapos. Umuwi ang volunteer na nanginginig ang mga kamay. Alam niyang walang ebidensya. Alam niyang kung magsalita siya ng napakalakas, maaari rin siyang mawala ng walang nagmamalasakit. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang mga taong iyon ay hindi lamang umalis, sila ay pinili, at ang palengke, kasama ang lahat ng ingay nito, ay naging perpektong lugar upang mawala ang mga tao nang hindi kailanman tunay na hinahanap. Halos 20 taon na akong nagtitinda ng manok sa palengke na yon. Kabisado ko ang ingay ng palengke kapag maraming tao at kapag tahimik. Alam ko kung anong tunog ang normal at kung anong tunog ang hindi dapat nandoon. Nang gabing iyon, matagal nang sarado ang palengke. Patay na ang ibang ilaw, nag-iwan ng malalabong dilaw na bombilya na lumilikha ng mahaba at kakaibang anino. Nagtagal ako ng kaunti dahil may order ng manok na hiniwa para sa handaan kinabukasan ng umaga. Sa simula, akala ko ako lang mag-isa. Tapos narinig ko ang tunog ng tubig. Hindi tunog ng ordinaryong naghuhugas. Mabigat, mabagal ang tunog, tulad ng isang bagay na inihagi sa basang sahig tapos hinihila. Huminto ako sa pagtatrabaho. Ang kutsilyo sa aking kamay ay nakabitin sa hangin. Ang tunog ay nagmula sa direksyon ng pwesto ng isda, partikular sa sulok ni Aling Nena. Hindi ko intensyon na sumilip, ngunit laging nananalo ang kuryosidad kaysa sa lohika sa palengke. Dahan-dahan akong naglakad, itinabi ang plastik na kortina ng aking pwesto at sumilip mula sa siwang ng post. Nandoon si Aling Nena. Nakatayo siya nang nakatalikod sa akin. Ang kanyang katawan ay iniilawan ng isang solong ilaw na dahan-dahang umuugoy sa ihip ng hangin sa gabi. Basa ang sahig, mas basa kaysa sa karaniwan. Madilim ang tubig, hindi maruming isda, kundi tulad ng tubig na pinaghugasan ng karne. Sa harapan niya ay may malaking palanggana. Dahan-dahan at regular ang galaw ng kanyang kamay, tulad ng isang taong sanay na sanay. Akala ko naglilinis siya ng isda hanggang sa makita ko kung ano ang nasa loob ng palanggana. Hindi kaliskis, hindi ulo ng isda, hindi lamang loob ng hito, kundi mga piraso ng karne. Hindi pantay ang kapal. Iba ang hibla nito sa isda. May bahaging maputla, may bahaging madilim na pula. Sa pagitan nito ay may nakasabit na nagpatindig ng balahibo sa akin. Mahabang buhok na gusot na nakadikit sa basang hibla ng karne. Sa gilid ng palanggana ay may nakahandusay na piraso ng punit na tela. Mahirap nang hulaan ang kulay nito, ngunit malinaw na hindi ito tela ng palengke. Umatras ako ng isang hakbang nang hindi ko namamalayan. Dahan-dahang umingit ang sahig. Huminto si Aling Nena. Huminto ang kanyang galaw sa gitna. Ang maliit na kutsilyo sa kanyang kamay ay nagpatak ng likido sa sahig. Hindi siya kaagad lumingon. Tahimik lang siya na parang nakikinig sa aking biglang bumigat na paghinga. Bakit hindi pa kayo umuwi? Tanong niya sa huli. Kalmado ang kanyang boses. Masyadong kalmado para sa ganitong oras. Hindi ako sumagot. Matigas ang aking dila. Nakapako ang aking mata sa palanggana, sa mga piraso ng karne na dahan-dahang lumubog at muling lumitaw nang sa wakas ay gumalaw. Lumingon si Aling Nena. Tiningnan niya ako, tapos sinundan ang direksyon ng aking paningin. Bahagyang yumukod ang kanyang labi.
Isang manipis na ngiti na dati mukhang ordinaryo, ngunit ng gabing iyon ay tila hindi bagay sa lugar. Ay ito, sabi niya ng magaang, patuka. Lumunok ako. Hindi po ito isda, Aling Nena. Tumawa siya ng mahina, halos tulad ng isang taong nakaramdam ng pagkaaliw dahil sa aking pagiging inosente. Kinuha niya ang isa sa mga piraso gamit ang kutsilyo, iniangat ng bahagya. May tumulo na likido sa sahig, bumuo ng madilim na pattern sa semento. Ang dambuhalang hito kasi, kailangan ng espesyal na patuka. Kung gusto mong mabilis lumaki. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Puno ang aking ulo ng mga tunog. Tunog ng mga taong nawawala, amoy ng ilog, malalaking hito na masyadong mabangis. Lahat ay nagkaisa sa isang malamig na punto sa aking tiyan. Huwag po kayong mag-alala, kuya. Ito ay mga tira na hindi na ginagamit. Tira. Ang salitang iyon ay nagpahina ng aking mga binti. Gusto kong umalis, gusto kong magkunwari na walang nakita. Ngunit bago ako makahakbang, lumuhod si Aling Nena at inusog ang palanggana patungo sa malaking bak na karaniwan niyang ginagamit upang maglagay ng hito. Binuksan niya ang takip. Mula sa loob, malakas na umalon ang tubig. Malinaw na naririnig ang tunog ng malalaking katawan na nagbabanggaan, tulad ng mga buhay na bagay na matagal nang naghihintay. Ibinuhos niya ang mga piraso sa bak. Nakita ko ng malinaw. Lumabas ang mga hito sa ibabaw. Malawak ang kanilang mga bibig, mabangis na gumagalaw ang mahahabang bigote. Mataas na tumalsik ang tubig. Nawala ang mga piraso ng karne sa loob ng ilang segundo. Hinila pababa, nag-iwan ng tubig na mas madilim ang kulay kaysa dati. Dahan-dahang isinara ni Aling Nena ang bak, tapos tumayo ulit. Tiningnan niya ako. Naroon pa rin ang kanyang ngiti. Huwag po kayong magsasabi kaninuman, kuya. Hindi ito banta, mas tulad ng isang kahilingan na siguradong susundin. Sapat na ang dami ng tao sa palengke na ito nang walang karagdagang kwento. Tumango ako, hindi dahil sa sumasang-ayon ako, kundi dahil alam ng aking katawan na may mga bagay na mas ligtas na huwag kontrahin. Umuwi ako ng gabing iyon na nanginginig ang mga kamay. Mas mabigat ang pakiramdam ng mga kutsilyo kaysa sa karaniwan. Ang amoy na nakakabit sa aking tabak ay hindi amoy manok, ito ay parehong amoy ng ilog kapag malakas ang ulan. Mula ng gabing iyon, sa tuwing nakikita ko si Aling Nena na ngumingiti sa palengke, hindi na ako nakakakita ng nagtitinda ng isda. Nakakakita ako ng isang tao na alam kung paano pakainin ang isang bagay, at tiyakin na walang sapat na natira para hanapin ng iba. Sa madaling araw na yon, hindi pa lubusang gising ang palengke, ngunit hindi rin ito tulog. Nagsisimula palang magbukas ng lona ang mga nagtitinda. Ang tunog ng pagkiskisan ng mesa at init ng kariton ay humahalo sa papaliit na tunog ng adhan sa hangin. Naroon na si Aling Nena sa kanyang pwesto gaya ng dati, mas maaga kaysa sa iba. Puno ang palanggana ng hito sa harapan niya. Tahimik ang tubig, tila hindi kailanman nahipo ng gabi. Pagkatapos ay dumating ang mga yabag. Hindi yabag ng mamimili, hindi yabag ng nagtitinda. Yabag ng mga sapatos na pare-pareho, regular, at masyadong mabigat para baliwalain. Sabay-sabay na lumingon ang mga tao nang huminto ang dalawang sasakyan sa pinto ng palengke. Ilang lalaki na nakauniporme ang bumaba. Matigas ang kanilang mukha, mabilis na lumibot ang kanilang mga mata. Ang palengke na karaniwang maingay ay biglang nagkaroon ng mahinang bulong. Pulis! Diretso silang naglakad patungo sa isang sulok ng walang pag-aalinlangan, nang walang paghinto, patungo sa pwesto ni Aling Nena. Tinawag ng isang opisyal ang kanyang pangalan nang may matigas na boses. Dahan-dahang lumingon si Aling Nena, hindi nagulat, hindi nagtanong. Inilapag niya ang timbangan, pinunasan ang kanyang mga kamay sa telang pamunas, at pagkatapos ay tumayo. Nang ikinakabit ang posa sa kanyang mga pulso, walang paglaban. Walang emosyon ang kanyang mukha. Halos gumaan ang pakiramdam, tulad ng isang taong sa wakas ay dumating sa dulo ng isang mahabang pila. Hindi pa nangyari ang sigawan ng oras na iyon. Nangyari ang sigawan ng buksan ng isa pang opisyal ang takip ng palanggana ng hito. Sa simula, gumalaw lamang ang tubig. Gumalaw ng balisa ang malalaking hito, sinasalpak ang dingding ng palanggana gamit ang kanilang mga buntot. Dahan-dahang ginulo ng opisyal gamit ang isang kawit, na may intensyong suriin ang ilalim ng palanggana. Kaagad na lumabo ang tubig, pagkatapos ay may lumitaw sa ibabaw. Hindi isda, hindi patuka.
Isang piraso ng buto, hindi malaki, hindi buo. Maputla na puti na may ngipin-ngipin na dulo na malinaw na hindi buto ng isda. Nakasabit sa pagitan ng bakal sa ilalim ng palanggana. Tila nakakapit doon at nakalimutang lumubog muli. Ilang hibla ng basa at punit na tela ang nakakapit. Isang mamimili ang unang sumigaw. Kumalat ang sigawan. Sa loob ng ilang segundo, ang palengke na karaniwang puno ng tawaran ay naging kaguluhan. Mayroong tumatakip sa kanilang bibig at tumatakbo palabas. Mayroong nagsusuka malapit sa kanilang sariling pwesto. Sumigaw ng hysterical ang nagtitinda ng manok, nahulog ang kanyang basket. Hinihila ng mga ina ang kanilang mga anak palayo habang umiiyak. Kumalat ang amoy sa hangin. Ang amoy na dati nilang naaamoy mula sa ilog ay ngayon ay nakatayo ng hubot-hubad sa harapan nila. Mabilis na kumilos ang pulis, isinara ang lugar, itinutulak ang mga tao pabalik. Ngunit kumalat na ang kaguluhan. Sumisigaw ang mga tao na binabanggit ang pangalan ng Diyos, sinumpa ang palengke, sinisisi ang kanilang sarili dahil minsan ay bumili sila ng hito doon. Ang ilan ay naupo ng nanginginig, nakatingin sa palanggana na parang nakatingin sa isang butas na lumamon sa lahat. Nakatayo si Aling Nena sa gitna ng kaguluhan. Kumikinang ang kanyang posa sa liwanag ng umaga. Muli niyang tiningnan ang palanggana ng hito. Walang pagsisisi sa kanyang mukha. Walang takot. Isang mahabang tingin lamang, tulad ng isang ina na nakikitang kinukuha ang kanyang anak. Matindi ang tanong ng isang opisyal, humihingi ng paliwanag. Hindi kaagad sumagot si Aling Nena. Maikli siyang huminga. Hindi lahat natunaw, mahina niyang sabi, halos nalunod sa ingay. Ang pangungusap na iyon ay nagpabalik ng sigawan sa ilang tao na nakarinig pa. Marami pang nakita ang pulis. Sa kariton, sa ilalim ng layer ng plastik at yelo, may iba pang labi. Maliliit na fragment na hindi kaagad nakikilala. Ngunit sapat na malinaw para sa mga nakakaalam. Walang buong katawan. Walang mukha. Tila anumang bagay na naroon ay pinaghiwalay sa maliliit na bahagi at ibinigay sa isang bagay na gutom. Biglang isinara ang palengke, nilagyan ng police line, hinayaang bukas ang mga pwesto, nakakalat ang paninda. Nagtipon ang mga tao sa labas, nagtatanungan ng nanginginig ang boses. Kailan pa? Ilan? Sino-sino? Walang tanong ang nasagot ng umagang iyon. Nang ipinaglalakad si Aling Nena, ang ilan ay lumayo ang tingin. Ang ilan ay tiningnan siya ng may puot. Ngunit mayroon ding mga nanatiling nakatayo ng tahimik, na parang ngayon lang nila napagtanto na sa loob ng lahat ng mga taon na iyon ay nakatayo sila ng napakalapit sa isang bagay na madilim at piniling huwag makita. Nang isara ng sasakyan ng pulis ang pinto at umalis, ang Balintawak Market ay nag-iwan ng katahimikan na hindi pa nito nakikilala. Hindi katahimikan bago maging maingay, kundi katahimikan pagkatapos malantad ang katotohanan. At sa malamig na hangin ng madaling araw na iyon, isang bagay ang naging malinaw sa lahat. Ang sigawan ng umagang iyon ay hindi lamang dahil sa buto sa ilalim ng palanggana, kundi dahil sa kaalaman na sa loob ng mga taon ay nakasama sila sa pagpapakain ng isang bagay nang hindi kailanman nagtatanong kung ano talaga ang kinakain. Ang bahay ni Aling Nena ay nakatayo malapit sa ilog, nakatago sa likod ng mga kawayanan at ligaw na damo na hinayaang lumago ng hindi ginupit. Mula sa harapan, mukha itong ordinaryong bahay. Kupas na dingding, kahoy na pinto na nabakbak ang pintura, saradong bintana. Walang kapansin-pansing tanda na doon nagsimula ang lahat ng kakaiba. Ngunit, sa sandaling pumasok ang pulis, ang amoy na sumalubong sa kanila ay naiiba sa amoy ng karaniwang bakanteng bahay. Amoy alinsangan na may halong lansa, tulad ng lumang tubig na hindi kailanman tuluyang natuyo. Sa loob ng bahay, halos walang muebles. Isang manipis na kutson sa sahig, isang maliit na kabinet na puno ng madilim na damit, at ilang kagamitan sa kusina na sobrang linis. Walang litrato ng pamilya, walang dekorasyon sa dingding. Tila ang bahay na iyon ay hindi nilayon upang tirahan ng matagal. Tanging bilang pansamantalang lugar sa pagitan ng dalawang mas mahalagang gawain. Nakita ng pulis ang isang maliit na pinto sa likod ng kusina. Ang pinto na iyon ay patungo sa isang makitid na bakuran na direktang katabi ng ilog. Matubig ang lupa, puno ng mga bakas ng paa na halo-halo na sa putik, mahirap nang makilala ang direksyon. Sa gitna ng bakuran na iyon ay may nakalatag na malaking itim na lona, nakatali gamit ang makapal na nilon na tali at hinawakan ng malalaking bato sa mga sulok nito.
Hindi bago ang lona, kupas ang ibabaw, puno ng mga marka ng tupi at madilim na mansa na hindi malinis. Mas malakas ang amoy mula sa likod nito, na naging sanhi ng otomatikong pagtakip ng ilong ng ilang opisyal. Nang alisin ang tali at dahan-dahang hilahin ang lona, narinig ang tunog ng tubig. Hindi mahinang agos, kundi malalakas na alon na sabay-sabay na gumagalaw. Malalim ang pond. Maitim na berde ang tubig. Halos hindi sumasalamin ng liwanag. Sa sandaling bukas na ang lona, gumulo ang ibabaw ng tubig. Lumitaw ang dose-dosenang dambuhalang hito. Nagbabanggaan ang kanilang mga katawan. Malalakas na buntot ang humahampas sa tubig, na naging sanhi ng pag-atras ng ilang opisyal ng isang hakbang. Ang kanilang sukat ay lampas na sa pamantayan ng hito na inaalagaan. Ang ilan ay halos kasing haba ng hita ng isang adulto na may malalaking bibig at mahahabang bigot na mabangis na gumagalaw. At sa gitna ng pond na yon, sa pagitan ng paggulong ng mga itim na katawan, mayroong isang bagay na hindi na maaaring tawaging buong hugis. Matagal na nakatayo ang mga forensik na tinawag sa lokasyon ng walang imik. Nakita nila ang mga natitirang piraso, lumulubog at lumilitaw ng salitan, na napapalibutan ng mga hito na mukhang protektibo sa anumang nasa ilalim ng pond. Walang kumpletong katawan, walang mukha, mga labi lamang na nagpapakita na ang pond na iyon ay hindi lamang lugar ng pag-aalaga ng isda. Ilang opisyal ang nagsuka sa gilid ng bakuran. Nagpatuloy ang investigasyon. Sa paligid ng pond ay nakita ang malalaking plastik na timba, ilang mapurol na kutsilyo, at mga walang lamang sako ng patuka. Patuka na hindi angkop para sa paglaki ng ganoong kalalaking hito. Sa sulok ng bakuran malapit sa agos ng ilog, mayroong isang maliit na kanal na direktang nag-ugnay sa pond sa tubig ng ilog. Ang daanan na iyon ay nagpapahintulot sa anumang bagay mula sa pond na lumipat at kabaliktaran. Nagtapos ang forensik ng mahina ngunit matatag ang boses. Ang mga hito ay pinakain ng mga labi ng bangkay ng tao sa mahabang panahon. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, kundi sa loob ng maraming taon. Mataas na protina at hindi normal na gawi sa pagkain ang dahilan kung bakit lumaki ang kanilang sukat, naging agresibo ang kanilang pag-ugali, at nagbago ang kanilang likas na ugali. Hindi na sila umugnay tulad ng isdang inaalagaan. Umugnay sila tulad ng mga hayop na maninila na nakakakilala ng pattern. Ang ilang hito ay sumalakay pa sa lambat nang subukan ng pulis na pigilan sila. Mabilis, malakas ang galaw, tila nauunawaan na may isang bagay na mahalaga ang kinukuha mula sa kanila. Sa mga gamit ni Aling Nena, nakita ng pulis ang isang maliit na tala na maayos na nakasulat gamit ang itim na tinta. Hindi ito listahan ng pangalan, kundi isang schedule, araw, oras, at sek. Walang ibang paliwanag. Ngunit nang itugma ito sa mga ulat ng mga nawawalang tao, opisyal man o hindi, ang pattern ay tila napakatumpak upang ituring na nagkataon lamang. Ang mga kapitbahay na nakasaksi mula sa malayo ay tahimik lamang. Ang ilan ay tumatakip sa kanilang bibig, ang ilan ay umiiyak ng walang tunog. Naalala nila ang mga tunog sa gabi mula sa direksyon ng ilog, ang amoy na hindi kailanman nawala, at ang anino ng isang babae na nakatayo ng tahimik sa gilid ng tubig. Ngayon, ang lahat ng mga piraso ay nagkaisa, bumuo ng isang larawan na napakakahindik-hindik upang tanggapin. Sa wakas ay pinatuyo ang pond. Matagal ang proseso dahil lumaban ang mga hito, tumalon, humampas sa dingding ng pond tila ayaw mahiwalay sa lugar na kanilang kinalakhan. Nang humupa ang tubig, ang amoy na matagal nang nakakulong ay kumalat sa hangin, na nagpilit sa sinumang naroon na lumayo. Nang araw na yon, nagbago ang kulay ng ilog sa likod ng bahay ni Aling Nena. Umagos ang tubig na naglabas ng isang bagay na hindi dapat inilabas. At para sa mga nakasaksi, isang bagay ang naging malinaw. Ang pond na iyon ay hindi lamang lugar ng pag-aalaga ng hito. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay dahan-dahang inalis at binago sa isang bagay na maaaring muling ibenta sa palengke, nang walang pangalan na natira, nang walang libingan na natira. Malamig at masyadong maliwanag ang silid ng interogasyon. Ang puting neon light ay nakabitin sa itaas mismo ng metal na mesa, na nagpapatingkad sa bawat anino at nagpaparamdam na hindi ito pala kaibigan. Nakaupo si Aling Nena sa isang tabi. Nakaalis na ang posas, ngunit maayos pa rin ang pagkakatupi ng kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Hindi siya mukhang suspect sa isang malaking kaso. Walang pagkabahala, walang mga matang naghahanap ng paraan palabas.
Nakaupo siya ng tahimik, tuwid ang likod na parang isang tao na sa wakas ay nabigyan ng pagkakataong magkwento. Binuksan ng unang investigador ang makapal na folder sa harapan niya. Mga larawan ng pond, ilog, mga piraso ng buto, mga mukha ng mga nawawalang tao. Naghintay siya ng reaksyon. Sandaling sumulyap si Aling Nena, pagkatapos ay muling tumingin ng diretsyo sa harapan. Wala akong kasalanan, sabi niya muna. Walang emosyon ang kanyang boses. Hindi hamon, hindi pakiusap, simpleng pahayag lamang. Sandaling natahimik ang investigador, pagkatapos ay nagtanong kung bakit. Maikli siyang huminga, tulad ng isang taong pagod na sa paulit-ulit na pagpapaliwanag ng parehong bagay. Wala naman silang hahanap, sabi niya. Kung hindi ko sila kukunin, hindi rin sila maaalala ng mundo. Binanggit niya ang mga pulubi, mga dayuhan, mga taong natutulog sa mga pasilyo ng palengke, ang mga nabubuhay sa mga tira-tirahan at awa. Sa kanyang isip, matagal na silang itinapon ng sistema, ng pamilya, ng lungsod. Hindi niya sila tinawag na biktima. Tinawag niya silang mga tira. Ginagamit ko lang kung ano ang iniwan ng mundo, dagdag niya. Walang nawawalan. Hindi nagbago ang kanyang tono ng boses. Kahit nang itinaas ng investigador ang kanyang boses, inakusahan siya ng kalupitan, ng pagiging hindi makatao. Tumingin lamang pabalik si Aling Nena, walang laman ang kanyang mga mata, ngunit focus, tila napag-isipan na niya ang lahat ng mga akusasyon na iyon bago pa man umupo sa silyang bakal. Nang lumipat ang usapan tungkol sa kanyang asawa, mas matagal ang paghinto. Sa wakas ay lumabas ang pangalan sa kanyang bibig ng walang pilit. Hindi siya umiyak, ngunit sa unang pagkakataon ay may maliit na pagbabago sa kanyang mukha. Hindi kalungkutan, kundi isang bagay na mas malapit sa malalim na pagod. Ikinwento niya ang tungkol sa maliit na bahay bago ang balintawak, tungkol sa mahahabang gabi na puno ng sigawan at mga bagay na lumilipad, tungkol sa mga suntok na dumarating ng walang dahilan, tungkol sa katawan na ginawang lugar ng paglabas ng galit. Sa loob ng maraming taon, mahina niyang sabi, namatay na ako bago pa man siya tuluyang mamatay. Nang gabing iyon, nag-away muli. Hindi niya idinetalye kung paano, hindi siya pumasok sa mga detalye na gustong marinig ng investigador. Sinabi lamang niya na nang huminto ang lahat, kinalagkad niya ang katawan sa ilog. Dahan-dahang nilamon ng itim na tubig. Walang sigawan, walang saksi, tanging agos na tahimik na gumana. Iyon ang unang beses, sabi niya. At madali pala. Pagkatapos noon, hindi na nakakatakot ang ilog para sa kanya. Ang ilog ay naging solusyon, isang lugar na hindi nagtatanong, hindi humihingi at laging tumatanggap. Nang lumipat siya sa balintawak, dinala niya ang pag-unawang iyon. Bagong ilog, bagong palengke, bagong mga tao na pare-parehong hindi gusto. Nagtanong ng investigador kung kailanman siya nagsisi. Dahan-dahang umiling si Aling Nena. Nagsisisi ako na hindi ko ginawa ng mas maaga, sagot niya. Kung ginawa ko ng mas maaga, hindi ko na kailangan pang matutong maging pasensya ng ganoon katagal. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa mga hito nang halos malumanay ang tono. Para sa kanya, hindi sila mga halimaw. Sila ay mga kasangkapan. Isang bibig na laging gutom, hindi kailanman humahatol. Pinapakain niya sila, lumalaki sila. Ibinenta niya ang resulta. Pinupuri ng palengke ang aking paninda, lahat ay nakinabang, naisip niya. Walang nasayang. Gusto ng mundo ang resulta, sabi niya, ngunit ayaw malaman ang proseso. Sa huli ng interogasyon, nang tanungin ng investigador kung nauunawaan niya ang epekto ng kanyang mga ginawa, takot, trauma, pagkasira ng maraming tao. Matagal na natahimik si Aling Nena. Tiningnan niya ang puting dingding pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Ang parehong ngiti tulad sa palengke. Normal lang ang takot, sabi niya. Ang takot ay tanda na pinapansin pa rin sila. Ang mga taong pinili ko ay matagal nang walang ganyan. Nang siya ay ipinaglalabas sa silid, umamin ang isa sa mga investigador na ang pinaka-nakakagulo sa kanya ay hindi ang nilalaman ng pag-amin. Hindi ang pond, hindi ang ilog, hindi ang dambuhalang hito, kundi ang paniniwala sa boses ni Aling Nena. Ang paniniwala ng isang taong tunay na naniniwala na hindi siya gumawa ng krimen, kundi tinapos lamang ang sa tingin niya ay matagal nang pinabayaan ng mundo. Hindi na kailanman tuluyang bumalik sa dati ang Balintawak Market. Sa mga linggo pagkatapos ng paghahalughog, ang mga hanay ng mga pwesto na dati siksikan ay ngayon ay may mga bakanting espasyo na masyadong malaki ang pakiramdam. Kalahating bukas ang mga lona,
tila nag-aalinlangan pa rin ang mga nagtitinda kung ligtas na bang bumalik sa lugar na yon. Mas mahina ang tunog ng tawaran. Bihira ang tawanan, at ang mga tao ay may tendensyang tapusin ang kanilang mga transaksyon ng mabilis, pagkatapos ay umalis ng hindi lumilingon. Ang pwesto ni Aling Nena ay naging isang walang lamang butas sa sulok ng palengke. Inalis ang kanyang mesa na gawa sa kahoy, kinumpiska ang mga bakal na palanggana, at paulit-ulit na winisikan ng tubig ang sahig ng mga sanitation officer. Ngunit gaano man kadalas wisikan ng tubig at ibuhos ang disinfectant, nanatili ang amoy ng lansa. Hindi amoy ng sariwang isda, kundi ang parehong amoy na dati nang gagaling sa ilog kapag malakas ang ulan. Ang amoy na nagpaparamdam na masikip ang dibdib at nagdudulot ng pagduwal ng walang malinaw na dahilan. Ang mga matatandang nagtitinda ay nagsimulang bangungutin. Ang nagtitinda ng manok ay nagigising sa gitna ng gabi na nanginginig ang mga kamay, na pakiramdam niya ay nakikita pa rin ang maitim na tubig na gumugulo sa ilalim ng ilaw ng palengke. Umamin ang nagtitinda ng gulay na naririnig niya ang tunog ng malakas na paglangoy sa kanyang mga tainga sa tuwing nagbubuhos siya ng tubig sa kanal. Ang mga ina na dati regular na bumibili ng hito ay piniling lumipat ng menu. Bagamat ang pakiramdam ng pagkakasala ay nanatili sa tuwing naaalala nila kung gaano kadalas nila pinupuri ang sarap ng paninda na iyon. Isinara ang ilog sa likod ng palengke gamit ang bakal na bakod at mga babala. Ibinago ang agos nito. Pinatuyo ang pond sa likod ng bahay ni Aling Nena hanggang sa makita ang putik sa ilalim. Ngunit, kahit tuyo na, mamasa-masa pa rin ang lupa doon, naglalabas ng amoy na hindi lubusang maipaliwanag. Mas lunti, masiksik ang damo sa paligid nito, tila sumisipsip ng isang bagay na naiwan sa ilalim ng lupa. Hindi na lumalapit ang mga bata, hindi dahil sa pinagbabawalan, kundi dahil sa takot. Dumadaan sila sa lugar na iyon nang mabilis ang lakad, pinipigilan ang hininga, pakiramdam na parang may matang nagmamasid mula sa likod ng mga damo. Sinubukan ng mga adulto na maging makatuwiran, sinasabing ang lahat ng iyon ay labi lamang ng trauma. Ngunit mahirap manatili ang rasyonalidad kapag dumating ang gabi. Sa ilang mga gabi, lalo na pagkatapos ng ulan, umamin ang mga residenteng malapit sa ilog na nakarinig sila ng pamilyar na tunog, malakas na paglangoy ng tubig, tunog na parang malaking katawan na gumagalaw sa putik. Minsan ay sinasamahan ng mahinang pagkiskisan, tila may hinihila sa gilid ng ilog. Nang tinignan gamit ang flashlight, walang anuman. Tahimik ang tubig, maitim, sumasalamin ng liwanag sa maling paraan. Mayroon ding sumumpa na nakakita ng anino. Isang figura ng babae na nakatayo sa gilid ng ilog. Tahimik ang kanyang katawan, nakalugay ang kanyang buhok, hindi malinaw ang kanyang mukha. Hindi siya gumagalaw, hindi tumatawag, nakatayo lamang na nakatingin sa tubig na parang naghihintay ng sagot. Sa sandaling mas matagal na itinuro ang flashlight, nawala ang anino, nag-iwan ng maliliit na alon na dahan-dahang kumalat. Kumalat ang mga kwento, tinanggihan, pagkatapos ay muling ikinwento ng mas mahina ang boses. Walang nangahas na kumpirmahin ang katotohanan nito, ngunit walang nangahas ding pagtawanan. Masyadong marami nang nangyari para ituring na imahinasyon lamang. Bukas pa rin ang palengke dahil hindi naman talaga namamatay ang palengke. Ngunit may nagbago. Mas mabilis na nakakalimot ng mukha ang mga tao, mas bihira magtanong ng pinagmulan. Natutunan sa masakit na paraan na ang sobrang pagiging malapit sa pang-araw-araw na gawain ay maaaring magpabulag sa isang tao sa kung ano ang lumalaki sa loob nito. Sa sulok ng palengke na yon, kung saan dating nakatayo ang pwesto ni Aling Nena, laging mas malamig ang sahig sa madaling araw. Mas mabagal ang agos ng tubig na inihuhulog, tila sinisipsip ng mga butas na hindi nakikita. At sa pagitan ng amoy ng sariwang gulay at hilaw na karne, paminsan-minsan ay naaamoy pa rin ang lansa na hindi dapat nandoon. Tila ang palengke mismo ay hindi pa tapos mag-alaala. Tila may inililingid pa rin ang ilog sa ilalim nito. At tila sa ilang mga gabi ay mayroong bumabalik upang tiyakin na ang kanyang inalagaan ng may pasensya, nang may paniniwala ay hindi tuluyang umalis, kundi nagtatago lamang, naghihintay ng tamang oras upang muling lumabas sa ibabaw.